Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ayun guys, may panibagong banat na naman itong si dating Senadora Laila de Lima laban dito kay Alan Peter Cayetano. So grabe ang tindi ng banat nitong si dating Senadora Laila de Lima, no. So makikita natin sa post niya dito sa kanyang Facebook at mapapanood natin yung video, no. So ito guys, panoorin natin. With a quote from the Bible. Let me begin mine with a quote from Shakespeare. Quote, "The devil can cite scripture for his purpose." This from The Merchant of Venice, a play about a man who insists on following the law only when it serves his interests. Sounds familiar, Alan Peter? Ngayon bigla mong ipinagmamalaki ang due process at human rights na para bang matagal mo nang ipinaglalaban. Pero huwag nating baguhin ang kasaysayan. You were not just a bystander during Duterte's drug war. You were one of his loudest defenders. Ikaw ang isa sa pinakaunang sumira sa pangalan ko. Ikaw ang nagbansag sa akin bilang drug lord na walang ebidensya. You stood by Duterte, not as a critic behind closed doors, but as his enabler, his spokesperson, his attack dog. At ngayong nanganganib na si Duterte, gusto mong lumambot? You now claim to have disagreed with some of Duterte's policies behind closed doors. That is meaningless. What you say in private does not absolve what you defended in public. You argue that Duterte's drug war was about public safety. Walang kumukontra sa ideya ng ligtas na kalsada. The real question is, was mass murder the solution? Libo-libo ang pinatay, mga mahihirap, may mga bata pa, mga nadamay lang sa maling lugar at maling oras. They were never given their day in court. The families never saw justice. And in the end, Shabu remained rampant. Crime syndicates thrived. The only ones who suffered were the powerless. Ngayon gusto mong lumayo kay Duterte? Pero malinaw ang katotohanan. Ikaw ang isa sa mga nanguna sa pagtatanggol sa isang nabigong war on drugs na wala namang iniwan kundi takot, dugo at kawalan ng hustisya. On the issue of the ICC, let's not play legal gymnastics. Crimes against humanity fall under international jurisdiction when a country fails to act. That is the law. Duterte had 6 years to prove that his drug war was legal. He refused. He withdrew the Philippines from the ICC to escape accountability. And you, Alan Peter, defended him at every turn. And now, you want to frame yourself as a voice of reason? Stop pretending. This was never about human rights or due process for you. This is about your political survival. Alam mong pabagsak na si Duterte, kaya pilit mong nilalayo ang sarili mo. But you can't have it both ways. You enabled him, you defended him, you justify the killings, and no amount of backtracking will erase that. Kaya kung tunay kang naniniwala sa due process, dapat suportahan mo ang isang ganap na investigasyon, hindi lang kay Duterte, kundi sa lahat ng may kasalanan. Kasama ka. You now claim to be independent, reasonable, balanced. Pero nasaan ang balance mo noong walang kalaban-laban ang mga biktima? Nasaan ang reason mo noong ipinagdidiin mong dapat pasalamatan si Duterte? Huwag mong baguhin ang kasaysayan, Alan Peter. We remember. The families of the victims remember. And soon, justice will remember too. So yun guys, no, yung panibagong banat, no. So ang tindi, 'di ba? No. So enabler. So grabe ang tindi pala nitong si Alan Peter Cayetano, no. So kaya nga
maraming naghahanap ngayon nasaan na raw yung 10K nitong pinangako 'no, sa mga tao 'no. So itong, si Alan Peter Cayetano 'no, so grabe. Ah, para sa akin 'di ko rin naramdaman itong, pagiging senador nito, eh, kaya, hindi ko maalala na binoto ko itong senador, itong si, Alan Peter Cayetano 'no. Kasi nga, um, talagang ano ito, solid na, Duterte supporter itong si, um, Alan Peter Cayetano. So tama lahat yung mga sinabi ni, dating senadora 'no. So agree ako dun lahat 'no. So grabe, due process yung sinasabi nila ngayon samantalang yung, mga naglulupasay dati, talagang, sumisigaw ng hustisya, so nasaan sila 'no? So tapos ngayon na itong nangyari kay Duterte, due process ang sinasabi nila 'no. Napakasuwerte nga ni Duterte, eh, iniiyakan, naglulupasay ang mga DDS ngayon pero buhay samantalang nung panahon ng, mga ipinapatay niya, 'di ba? So, nakakaawa yung mga umiiyak, naglulupasay dahil dun sa namatay nilang mga kaanak, 'no? Pero ngayon, ayan si Duterte, 'no? So, talagang ano, um, hindi maganda, 'no, ang nung panahon ni Duterte. So, grabe talaga, 'no? So, nakakaawa yung mga, biktima. 'Di ba? So, libo-libo. So, grabe. So, tapos ito pang si Senadora Laila de Lima, ginawang-gawan pa nila ng kaso. So, 'di ba? So, ang tindi, 'di ba? So, ayun guys. So, abangan natin yung susunod pa na banggaan nitong dalawang um, magkasama sa Senado dati, no? So, grabe. So, pero talagang hanga ako dito sa tapang ni dating Senadora Laila de Lima, no? So, isipin mo, 7 years, no, sa kulungan, pero talagang nandyan pa rin, nananatili yung tapang niya, yung paninindigan niya, no, para sa katotohanan, no. So, di ba? So, nakalusot siya sa lahat ng isinampang kaso sa kanya, gawa-gawang mga kaso nung panahon ni Duterte, no. So, ayun, ah, dumating na nga yung, karma sa mga Duterte 'no, na ayun dapat lang panagutan na nila yung mga ginawa nilang mga kasalanan noong, siya pa ang namuno, 'di ba? So napakatalino nga, eh, 'no? Ah, 2016, 'di ba? So member pa yung sa ICC ang Pilipinas. Noong 2019 talagang, ah 'di ba? So, umalis na sa ICC ang Pilipinas 'no, so ang talino talaga 'no, para hindi siya mahabol dun sa mga ginawa niya. So, yun yung pagkakamali 'no, 'di ba? So, yun lang guys 'no. So, kayo guys, ano po yung, komento ninyo tungkol dito sa, bangayan nitong, dalawang ito 'no, si, dating Senadora Laila de Lima at si Alan Peter Cayetano. So, comment niyo guys 'no. So, marami pong naghahanap dun sa last video natin na nasaan na daw yung 10K 'no, na ipinangako nitong si Cayetano. So, yun lang guys 'no. Thank you so much for watching. Shoutout po sa inyong lahat. God bless.